Masarap din palang maging kabit. Huwag po ninyo muna akong husgahan. Hindi ko hinihingi ang inyong kumpirmasyon. Nais ko lang ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na puno ng kaba, tamis, at panganib. Kuya Jay, ako nga pala si Shena. At oo, naranasan kong maging the other woman. Hindi naman sa pagmamalaki, Kuya Jay. Ipinanganak akong mayaman, mayaman sa hinaharap. Yan ang madalas na sabihin sa akin. Kaya ang mga lalaki, kahit alam na may asawa na ako, nanliligaw pa rin sa akin. Pero lahat yan, iniwasan ko. Hanggang sa may nakilala ako. Kuya Jay, sa loob ng 2 taon, naging kabit ako ni Nilo. Ang nakakaloka pa rito, pareho kaming may asawa. Nagsimula lang ito sa mga simpleng asaran, hanggang sa nauwi sa mga mensaheng hindi dapat mabasa ng iba. Noong una, may guilt, pero habang tumatagal, nangingibabaw yung kakaibang adrenaline. Ibang klase ang kilig kapag alam mong bawal. Kuya Jay, yung kailangan mong pigilin ng ngiti habang katabi mo ang asawa mo dahil lang nag-vibrate ang phone mo mula kay Nilo. Iyon ang high na hinahanap-hanap ko noon. Masarap ang pakiramdam na pinaglalaban nyo ang oras. Yung magtatagpo kayo sa isang hotel o out of town na lugar, tapos kailangang eksakto ang timing. Eksakto pa rin dapat ang uwi ko. Dapat hindi magbabago ang routine ko sa araw-araw para hindi magtaka ang husband ko. Hindi lang nakaw na sandali ang hanap ko noon, kahit ang oras ninanakaw ko. Alam mo yung magpapaalam ako na mag-grocery. Inaabot ako ng 3 oras, pero halos 15 minutes lang doon ang pamimili ko. Dahil kailangan kong makipagkita kay Nilo. Bawat haplos, bawat bulong, tila mas tumatamis dahil alam naming hiram lang ang sandali. Pero kasabay ng sarap ay ang matinding pangamba. Ang takot, yung bawat busina ng sasakyan sa labas. Akala mo ay asawa mo na o asawa niya. Yung kailangang nakalock ang phone, naka-archive ang chats, at may dummy names ang contact list. Ilang beses akong nag-imbento ng OT sa office, reunion ng mga batchmates, o bigla ang out-of-town meeting para lang makasama si Nilo. Ang hirap tumitig sa mata ng asawa ko habang nagsisinungaling, pero sa sandaling iyon, ang isip ko ay nandoon na sa susunod naming pagkikita. Ayokong may makita na pagdududa ang husband ko, lalo na isa siyang pulis at investigador. Pero kahit nagaano siya kagaling mag-imbestiga, mas madaling pa rin talaga ang misis magbola at magtago. Si husband kasi, alam ko at nararamdaman ko kapag nagsisinungaling siya. Kuya Jay, iba ang excitement sa pagtatago. Yung sabay kayong kakain sa isang tagong resto na malayo sa kakilala. Naghahawakan ng kamay sa ilalim ng mesa. Tila mga teenager na tumatakas sa magulang. Masarap sa pakiramdam na may isang tao na handang makipaglaro sa apoy kasama mo. Naranasan ko ang lahat ng luho at atensyon na tila hindi ko na nararamdaman sa loob ng bahay. Para kaming bida sa isang pelikula kung saan kami lang ang nakakaalam ng script. Pero gaya ng lahat ng apoy, darating ang oras na mapapagod ka rin. Matapos ang 2 taon, nagising na lang ako isang umaga na pagod na akong magsinungaling. Napagtanto ko na ang sarap na naramdaman ko ay panandalian lang, pero ang damage na pwedeng idulot ay panghabang buhay. Nakakakonsensya pala talaga na hindi ka naman inaaway ng asawa mo, walang stress na binibigay sa'yo. Kung sa kama naman, sold naman ako. Yon ang nakakakonsensya doon. Mabait, good provider, pero niloloko mo pala. Kuya Jay, nagbago ako. Tinapos namin ni Nilo ang lahat ng walang iskandalo. Pinili kong ayusin ang sarili ko at bumalik sa landas na matino. Hindi ko ipinagmamalaki ang ginawa ko, pero hindi ko rin itatanggi na sa loob ng 2 taong iyon, naramdaman ko ang saya, pero may kasabay naman na stress. Simula ng mga anak ko sa bunso ko, pero hindi kay Nilo, sa asawa ko talaga. Nagbago na ako. Naging butihin, may bahay muli ako ng isang matinong pulis. Nag-resign ako sa aking trabaho para wala na akong dahilan para umalis. Naging full-time mother and wife.
Nagsisi ako, Kuya Jay. Nagsimba ako. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. At nangako na hinding-hindi na uulit kahit kailan. At kung sakali man na dumating sa akin na magkaroon ng other women ang husband ko, patatawarin ko siya. Iisipin ko na lang na karma sa akin iyon. Pero pasalamat talaga ako dahil nakatagpo ako ng taong pro-family at walang inisip kung hindi ako at ang mga bata. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang payapang tulog. Dahil sa dulo ng lahat, mas masarap pa rin ang pag-ibig na hindi kailangan itago sa dilim. Mas masarap pa rin palang matulog sa yakap ng mister. Sa mga magsasabi na malandi ako, malbog at kung ano-ano pa. Okay, gets ko po yan. Nasasabi nyo yan. Dahil hindi nyo dinanas, iba pa rin talaga ang pakiramdam na experience mo. Pero hindi ko po kayo hinihikayat na gayahin ako para maranasan yon. Mali po ang ginawa ko, kahit saan anggulo tingnan, nagkataon lang na mabuting tao ang napangasawa ko. Kuya Jay, maraming salamat at please lang po, paki-hide ng aking account.